blessed evening o pagpalang gabi pa sa ating lahat na Lunes. Ayan. So, dahil may typhoon number 8 kanina, so wala pang pasok sa school at trabaho ang ating mga bata. And thanks God because nag-decrease na, bumaba na yung typhoon signal dito. So, kung makikita niyo na siguro na halos parang ligi pa rin ako kanina. And ayan, let's us continue to pray din po because our grandfather is confined in the hospital. So, ang grandpa namin ay 82 years old na si Papa Johnny Militato. And we declare and pray that God heal him fully kung ano man yung nararamdaman niya. And we know that God will give him more good health and long life pa para makasama pa namin siya. And we are honored and we are favored by God to have a loving, caring, and understanding grandfather like him. So, syempre, prayer natin na with God, nothing is impossible. Basta idalangin lang natin. Marami naman tayong nananalangin para sa aking lolo. And sabi niya, kapit lang kay Lord. He knows what is best for every one of us. So, bago po tayo ako sa ating devotion, share ng devotion video, huwag po natin kakalimutan lagi ang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Ama namin Diyos, na makapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa bawat araw, buhay, hininga at lakas na ipinagkakaloob mo sa aming Panginoon. Nilangin po namin Panginoon ang patuloy na pag-iingat, kaligtasan, Panginoon, provision, promotion, Panginoon, guidance, divine wisdom, Panginoon, na ipagkaloob mo sa amin, ngayon din sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon. At sa aming mga kamag-anak na malayo man sa aming Panginoon at nasa iba't ibang panig ng mundo, alam namin na kaya silang abutin ng inyong healing, Panginoon, ng inyong protection, Panginoon, at inyong provision sa bawat isa sa aming Panginoon. At dadako na naman kami muli dahil sa pabor na ipinagkakaloob niyo, Panginoon, na kami ay magkaroon ng oras upang magbuli-buli ng inyong salita, Panginoon, na hindi namin sasayangin ang bawat oras na ito, Panginoon, upang ipahayag ang inyong mabuting balita o ebanghelyo sa aming kapwa, Panginoon. Dalangin namin sa lahat na makakapanood o makikinig o makakabasa nito, Panginoon, ay lubos silang mapagpala, Panginoon, at i-glorify kayo, Panginoon, at hindi kami ang mataas, Panginoon, kundi inyo lamang kaningningan at ang inyong kaluwalhatian, Panginoon, sapagkat sa inyo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat, Panginoon. Kami po ay magiging humble servant lamang po ninyo, Panginoon, at instrument upang ang lahat ng mga taong makikilala namin, Panginoon, ay ma-inspire at mailapit sa inyo, Panginoon, dahil sabi nga sa inyong mga salita na kapag ang buong mundo, Panginoon, ay sumampalataya at nanalig na sa inyo, Panginoon, ay muli magbabalik ang inyong butong na anak na si Jesus, ang aming Panginoon, upang kunin kaming lahat, Panginoon, at maisama sa inyong kaharian. Dahil tunay na ligaya ninyo, Panginoon, ang makita kaming lahat na inyong nilikha, nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Salamat din po at hindi namin kakalimutan ang tinapos na gawa ng Panginoong Yesus, Panginoon, na pag-aari ng kanyang sariling buhay sa krus ng Kalbaryo o Golgotha. Kaya kami ay mayroong good news na maaaring ipamalita sa lahat ng tao sa buong mundo, Panginoon. Alam namin na mapupuntahan ang lahat ng mga limlib ng mga lugar at mga lugar, Panginoon, na hindi pa nagtitiwala at kumikilala sa inyo, Panginoon. At gayon din ang pasasalamat namin sa Banal na Espiritu o Holy Spirit na siyang lumulukog sa amin upang ang aming magagawa, iisipin at magiging laman ng aming puso, Panginoon, ay para lamang sa kapurihan ninyo, Panginoon. Maghari ka at siyang magnining, Panginoon. Let your light shine upon us, Panginoon. At may we glorify you with our love and devotion to you. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Ayan. So, dumako po tayo sa Lucas 23:2. Ayan. Sabi dito, siya ay pinaratangan nila ng ganito. Napatunayan po namin na inililigaw ng taong ito ang aming mga kababayan at pinagbabawalan niyang magbayad ng buwis sa emperador. Sinasabi pa niyang siya raw ang Kristo na isang hari. Message. Ito nga daw ang naiparatang ng mga iyon sa Panginoon. Napatunayan daw ng mga ito na inililigaw ni Jesus
ang mga kababayan nila. Pinagbabawalan daw ni Jesus na magbayad ng buwis ang mga tao sa emperador. Dagdag pa nila na sinabi ni Jesus na siya ang Kristo at isa itong hari. Application: dahil kung iisa lang ang magpapatunay o magsasabi, ay maaaring hindi pakinggan o paniwalaan, kaya marami sila na nakarinig at magpapatunay. Inilabas nila ang mga masasabing mga kasalanan ni Jesus na sa totoo naman talaga na siya ang Kristo. At dahil hindi nila nauunawaan kung ano ang purpose o layunin ng Panginoon sa mga ginagawa niya. Maaari kasing sa panahon natin ngayon ay hindi basta iyon paniwalaan kung sabi lang. May mga CCTV, cellphone, computer at kung ano pa bilang ebidensya. Yun ang mas pinagbabatayan ng hukuman para mapalaya o masakdal ang isang tao. So, purihin ang pagkabasa na mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? So, yun na nga, dahil iniharap na nila kay Pilate or kay Pilato ang ating Panginoong Yesus para ito ay hatulan, di ba? Dahil si Pilato ay isa sa kilala o may kapangyarihan para magdesisyon kung ang isang tao ay mapapalaya o mapaparusahan ng pagkakulong or kamatayan, diba? At yun na nga, sinabi nga nila na ang ginagawa daw ng ating Panginoong Yesus during that time is inililigaw daw niya yung mga tao at mga kababayan nila. Pero hindi nila alam kasi dahil syempre, ang nakagisnan na nilang turo o paniniwala ay yung nagsimula nga kay Moises na sumusunod sila sa Ten Commandments at gumawa pa ang mga Hudyo ng misbots o maliliit na mga batas, mga tungkol sa pagkain, sa hygiene, and everything. At yun ay kapag hindi nasunod ng isang tao ay karapat dapat siya na maparusahan, di ba? At pinagbabawalan daw ng Panginoong Yesus na magbayad ng buwis ang mga tao. Pero alam naman natin na, di ba, kahit ang ating Panginoong Yesus ay nagbayad din ng buwis, di ba? Nang tinanong siya ng kanyang mga alagad na paano po tayo magbabayad ng buwis, di ba? At ang buwis na ipinambayad nila ay kinuha sa bibig ng isang isda, di ba? So, which is para sa paniniwala o sa tingin ng iba, parang napaka-imposible naman na paano kukunin yung pambayad ng buwis sa pamahalaan, di ba? Kung sa isda yun kukunin. Pero sabi nga sa ating Panginoong Yesus at sa ating Diyos Ama, nothing is impossible. And syempre, dahil alam natin na bugtong na anak ng Diyos Ama ang ating Panginoong Yesus, kaya hindi imposible kung ano yung inutos o sinabi ng ating Diyos Ama na gawin ay yun yung ginagawa at sinasabi ng ating Panginoong Yesus, diba? And yun, dahil syempre, bulag ang kanilang kaisipan at hindi sila naniniwala na ang ating Panginoong Yesus talaga ang tunay na Kristo, ang Mesiyas at tagapagligtas at ito ay tunay na hari, hindi lamang hari na kilala dito sa mundo, kundi hari talaga siya sa kaharian ng ating Diyos Ama sa langit, diba? Pero yun ang ginamit nilang ebidensya dahil marami sila nakarinig nung sinabi at tinanong nila ang ating Panginoong Yesus pero sinagot ito ng ating Panginoong Yesus na sila na rin mismo ang nagsabi. Which is para sa Kanya, He is telling the truth, pero para sa mga nakarinig sa Kanya ay hindi katotohanan yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Ayan. So, alam niyo naman, sa panahon natin ngayon, kapag ka ikaw ay nasakdan or napunta ka sa hukuman, di ba? Kailangan merong mga witness at hindi lang sa mga witness, di ba? Ngayon ay meron ng mga CCTV footage kung halimbawa na videohan o na picturean as proof or evidence. Yun yung mas matibay na ginagamit para masakdal o mapalaya ang isang tao, di ba? So, sa sobrang high-tech na ng mundo natin ngayon, ng panahon kasi ng Panginoong Yesus, base lamang sa mga naririnig ng tao, di ba? Kung ito man ay naire-record natin sa panahon ngayon sa pamamagitan ng video or ng mga CCTV, pero 'di ba kakaiba nga ngayon
Pero dahil mas na-improve ang ating modern world, kaya ganun. Pero, yun, di ba? Kahit yun ang pinaratang nila sa ating Panginoong Yesus is, masasakdal pa rin ang ating Panginoong Yesus kasi mangyayari at mangyayari kung ano ang kalooban ng ating Diyos na mangyari, di ba? So, ayan, nawa po ay may natutunan kayo sa ating share ng devotion video ngayon na bagamat pinaratangan ng ating Panginoong Yesus at siya talaga ay nasakdal, pero sabi nga yun yung mission na ipinagagawa sa kanya ng ating Diyos Ama. So, ginawa lang niya kung ano yung sa tingin niya ay nararapat, and nagawa naman niya at napulfill niya, kaya tayo ngayon ay malaya na ipahayag ang tinapos na gawa ng ating Panginoong Yesus sa ating kapwa. So, hanggang dyan na lang po ang ating devotion, and let us all close into prayer. Let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Salamat po sa inyong mayamang mga salita, Panginoon, na bagamat kayo ay pinaratangan o kami ng mga sasampalataya at sumasampalataya sa inyo, Panginoon, ay maparatangan man ng mali, Panginoon. Ngunit alam namin, Panginoon, na kayo ang siyang magtatanggol sa aming, Panginoon, at hindi niyo hahayaan na mapahamak kami ng mga nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin na may natutunan ang mga nakarinig ng inyong mga salita ito, Panginoon, at napuspo sila ng inyong kalimanagan sa bawat isa sa amin, Panginoon, na bagamat husgahan man kami ng mga tao sa mundo, Panginoon, ay nakasisiguro kami na kung ang aming ipinahayag na aming mga labi ay tungkol sa inyong kapurihan, ay kailanman ay hindi ito masasawalang bahala, Panginoon, kagaya sa sabi sa inyong salita na our labor in the Lord is not in vain, Panginoon, sapagkat kayo ang tunay na hari, kayo ang tunay na Diyos Ama namin, Panginoon, na ang tanging hangad lamang sa amin ay para sa aming kabutihan, Panginoon. At dalangin po ng Panginoon, sino man may mga financial na problema, Panginoon, o pinagdadaanan sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, o naloko man, o nadaya man ng kahit sino, Panginoon, ay kayo ang siyang magre-restore o magbabalik ng lahat ng bagay na ito, Panginoon, nang siksik, liglig at umaapaw sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, I pray for healing, Panginoon, sa bawat mga sakit at karamdaman, Panginoon, na by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon. At alam po namin na kung ang inyong kalooban ay lisanin na ng mga kakilala, umahal namin sa buhay ang mundong ito, Panginoon, ay nakasisiguro po kami, Panginoon, na nasa inyo silang kaharian, Panginoon, at they are living peacefully, Panginoon, rejoicing together with the saints and the people who follow you, Lord God. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mga pastors, priests, evangelists, prophets, mga workers, teachers, Panginoon, at kahit mga ordinaryong members ng bawat churches, Panginoon, of our body of Christ, Panginoon, iba-ibang mga congregation, iba't ibang mga pangalan, Panginoon, ngunit iisa ang aming Diyos na pinanlilingkuran, Panginoon, at minamahal at itinataas, Panginoon, kundi kayo lamang po, Panginoon. Dalangin namin na patuloy niyong palakasin ang bawat isa, lalong higit ang mga OFW, Panginoon, na nasa iba't ibang panig ng mundo, upang maabot, Panginoon, ang lahat ng mga tao, maging sa kalawakan, Panginoon. Kung may tao man sa hanggang sa Pluto, Panginoon, ay dalangin namin na maabot sila ng inyong ebanghelyo o good news, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ay makamit nila, Panginoon, at maranasan nila ang inyong kabutihan at pag-ibig sa amin, Panginoon. Alam po namin na may mga magiging rejection, Panginoon, ngunit nagtitiwala kami, Panginoon, na meron at merong mga tatanggap at kikilala sa inyo ng mga open heart and open mind, Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, pray, Lord God, para sa aming mga amo, Panginoon, dito sa Hong Kong, Panginoon, na patuloy niyang pagpalain ang bansang ito, Panginoon. Ingatan ang aming mga amo, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, na financially, spiritually, at health, Panginoon, at ang kaligtasan nila, Panginoon, ay lagi namin dinadalang salamat sa mga buhay nila, Panginoon, dahil ginagamit niyo po sila bilang daluyan at pagpapala upang kami ay may
maging sweldo, Panginoon, at maipadala sa pamilya namin sa Pilipinas, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa aming bansang Pilipinas, Panginoon, na dumadanas ngayon na maraming mga paghukom, Panginoon. Ngunit alam po namin, Panginoon, na darating ang panahon na you will raise up leaders, Panginoon, na may takot sa inyo, Panginoon, at mga namumuno mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, pati ang mga mamamayan, Panginoon, ay magtutulungan upang maisaayos ang aming bansa. At darating ang panahon, Panginoon, that economic growth will happen into our country, Panginoon, at may unity na in Christ, Panginoon, at meron mga Bible study, Panginoon, o mga gawain na para mas mapatibay, Panginoon, ang aming pananalig at pananampalataya sa inyo. Dahil kagaya nga sa sinasabi at nagiging balita, Panginoon, that the Philippines, Panginoon, is the only Christian nation, Panginoon. Nawa ito ay aming mapatunayan, Panginoon, sa pamamagitan ng mauupong mga leader, Panginoon, na tunay na pamamahalaan ng aming bansa na may takot at pagsunod sa inyo, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang Israel, Panginoon, ng mga Hudyo, Panginoon, na hindi pa tumatanggap at kumikilala sa inyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na darating ang panahon, Panginoon, na tatanggapin nila ang inyong bugtong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, at tatalikdan ang mga lumang paniniwala, Panginoon, na hindi kanais-nais sa inyong harapan, Panginoon. At alam po namin na ang bawat gagawin namin, Panginoon, sasabihin, Panginoon, at bawat taong makakasalamuha namin, Panginoon, you are connecting us to every one of them, Panginoon, upang sa gayon kami ay magkasama-sama diyan sa inyong kaharian sa langit, Panginoon. Alam po ninyo, Panginoon, na marami pa kami mga secret prayer and petition, Panginoon, na hindi man namin maisambulat sa aming mga bibig, Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin, ay dinig na dinig ninyo ito, Panginoon. At ito ay sinagot niyo na, Panginoon. We claim it, we declare the victory in our life, Panginoon, at in our family, Panginoon. At lahat ng mga nagbi-missionaries, Panginoon, na kasama ang kanilang pamilya, ay alam namin na iingatan niyo, Panginoon, sa bawat journey o places na pupuntahan nila, Panginoon, upang maabot ang mga tao na naroroon, Panginoon. Kayo po ang siyang maghari, mapapurihan sa aming buhay. This we pray in Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat, and God bless. Bye-bye.